So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ay. So, ito na nga, mga minamahal. Kasi alam nyo naman na matigas talaga yung ulo ni Kibuloy, diba? Ang tigas! Sobrang tigas, as well as yung ano din, yung kulto niya, yung KOJC, matigas. Obstruction of justice nga yung ginagawa, mga minamahal, diba? So ngayon, hindi na kontento yung Philippine National Police, mga minamahal. Hindi po sila na kontento. Alam nyo kung ano yung ginawa? Gumawa po ng poster. Gumawa ng poster, mga minamahal, itong Philippine National Police para mas lalo pong maidiin itong si Kibuloy na sumuko at lumabas sa kanyang lungga. Alam nyo kasi, mga minamahal, nakikita lang natin na wanted si Kibuloy through social media. Diba? So, yung may access niyan is yung may mga cellphone. So kunyari may cellphone ka, alam mo na wanted itong si Kibuloy. Oh, sa TV din, pag may TV ka, alam mo na wanted itong si Kibuloy dahil nababalita. So, ito na nga, mga minamahal. How about yung mga tambay na walang cellphone, yung mga pulubi, diba? Tapos mga walang TV din, yung mga indigenous people. So, malay ba natin na baka itong si Kibuloy ay doon pala nagtatago sa mga sa mga indigenous people. Hindi malabo yun, mga minamahal. Pero, tingnan lang natin yung posibilidad na what if itong si Kibuloy is hindi siya nagpapalocate at doon siya nagtatago sa mga sa mga liblib na lugar na kung saan yung mga taong nandoon is yung mga indigenous people ba, mga walang alam sa cellphone, hindi nanonood ng TV. So, malay ba nila nakikipagsalamuha sila sa isang sa isang pugante, wanted sa batas. 'Di ba? So, example na lang natin, mga minamahal, what if bumaba ng lungga din yung mga indigenous people na yan, nagbebenta ng kanilang mga binibenta, di ba? May mga mangga silang binibenta, mga prutas, mga gamit na gawa nila, di ba? So, what if bumaba yan ng lungsod? Tapos nakita nila sa poster, especially doon sa Davao, uy, ito pala si Kibuloy pala yung pangalan nito? Di ba? Namumukaan ko to, ito yung pumunta sa amin. Di ba parang ganun, mga minamahal? Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Na what if, ginagawa po, sa madaling sabi, ginagawa po ng Philippine National Police ang lahat ng klase ng paraan para matugis itong si Kibuloy. Tapos, ang nangyari, syempre, mapang-asar din yung yung kulto ni Kibuloy. Nang asar din po, mga minamahal, ang PNP. Biruin nyo, naglagay ng poster na wanted si Kibuloy doon mismo sa compound niya. Which is, yung poster? Ito, mga minamahal. Galit na galit dyan, yung PNP. Yung kulto ni Kibuloy. Galit na galit dyan, mga minamahal, na bakit daw naglagay ng poster na ganyan, private property daw po yan. So, pinagbabaklas po ng kulto ni Kibuloy yung wanted na poster na yan, mga minamahal. Guilty yarn. Hindi kasi, dati, mga minamahal, yung naunang way talaga ng gobyerno para matugis ang isang tao is poster and television. Buti na lang may social media para mas malawak yung range, 'di ba? So, very accessible na kasi yung panahon ngayon. Pero malaking tulong pa din yung poster para sa mga taong hindi nagso-social media or never nanonood ng TV. May mga taong ganun di ba? Yung mga indigenous people. Pero mostly sa mga indigenous people ngayon, tawag dito, mga nakapag-aral na din. So, iilan na lang yung mga indigenous people na pwedeng maloko ng mga manlolokong tao. So, ngayon, panoodin natin tong balitang to. May sumingit na na pagkain ng kanin. Hindi ata na toothbrush ng toothbrush ko.
Eto, sige, panoodin natin mga minamahal. Samantala, naglabas ang pulisya ng mga wanted poster ng nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy eksaktong 1 linggo mula ng pasukin ng Philippine National Police ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. May ilang ipinaskil sa bakod ng compound pero pinaalis ng mga abogado ng KOJC. Naghahanda na rin ang religious group sa paggunita ng kanilang ika-39 na anibersaryo sa unang... Oy, nako, mga minamahal. Mapang-asar talaga tong PNP. Biruin mo, magse-celebrate pala sila ng anibersaryo nila. Tapos, maglalagay ng poster na si Kibuloy wanted. Loko-loko din tong PNP na to, no? Anyway, maganda din yan mga minamahal kasi nape-pressure itong si Kibuloy. Kasi malay natin, 'di ba? Nandun pala siya sa lugar na kung saan mga walang access sa internet yung mga tao. Baka malay nyo pag bumaba ng lungsod, makita nila itong si Kibuloy and then yun ikanta. Matatapang pa naman mga minamahal yung mga taong nasa yung mga taong indigenous people. Matatapang yun, basta wag nyo lang sagarin. Diba? Okay, continue tayo. Araw ng Setyembre at live mula Davao City nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, nakakabit pa ba ang mga wanted na poster ni Pastor Apollo Kibuloy at ano ang plano bukas ng KOJC sa kanilang anibersaryo? Zen, nakakabit pa rin naman ang mga wanted poster ng nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi na nga lamang sa bakod ng KOJC dito sa Davao City matapos ipatanggal ng kanilang mga abogado kanina. Samantala sa kabila ng nagpapatuloy na search operation ng PNP para maaresto si Kibuloy, umaasa ang KOJC na magkakaroon pa rin sila ng pagulitan ng kanilang anibersaryo bukas. Asar na asar, private property to. Bawal maglagay ng poster dyan. Asar na asar eh. Bakit hindi nyo kasi ilabas? Obstruction of justice yung ginagawa ninyo. Kaloka. Umalma ang mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa mga wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Mismong sa bakuran kasi ng KOJC ito idinikit ng mga pulis. We understand the Mapang-asar din. It's just that this is private property. It is our right also. Ano ba rin dapat i-post dito? Agad din namang tinanggal ang mga pulis sa mga poster at ipinaskil sa ibang lugar. Ito na ang ika-8 araw ng paggalugad ng PNP sa higit 30 hektaryang KOJC complex dito sa Davao City para arestuhin si Kibuloy. Samantala, nakiusap na ang KOJC sa mga otoridad na lisanin ng mga pulis ang kanilang cathedral at mga kwarto sa JMC building para bigyang daan ay sasagawang programa para sa ika-39 na anibersaryo ng kanilang simbahan bukas. Ayon sa KOJC, Oy, Kibuloy, magse-celebrate kayo ng anniversary nyo. Dapat lumabas ka na. Hindi pwede yon. Sila lang yung nagsasalita. Ikaw yung yung leader, 'di ba? Ikaw yung appointed son of God. Dapat magpakita ka. Anniversary ninyo bukas eh. Nakakaloka itong si Pastor mo, Apollo Kibuloy. Diba? Ang command center ng PNP ang kanilang cathedral at hindi pinapayagang makalapit dito ang kanilang mga abogado. Nitong Sabado, may mga miyembro na ng grupong nagpasok ng mga gamit para sa dekorasyon bukas. Tomorrow is one of the most important celebrations of the KOJC. Nakalagay naman pala, one of the most important celebration. Dapat itong si Kibuloy magpakita. Important celebration pala eh. Tapos si Kibuloy hindi magpapakita. Ano yun? Nakakaloka. Okay. JC, and we requested him to please allow us to use the cathedral, to use the JMC facilities. Yan nga ang problema. Kaya nang aming i-negotiate with Colonel Marantan, Hansel Marantan, no? Kasi gusto sana namin ay magamit ng aking kliyente yung kanilang cathedral, no? Aalis sila dyan, tatanggalin yung mga mining equipments nila. Sana naman may
good behavior sila, good manners and right conduct na Ay, ang lakas mag-demand ng GMRC ng good manners and right conduct. Sino ba tong mga bastos? Diba? Mga minamahal, tingnan nyo, nanggagago na naman itong si Torion. Diba? Oh, good manners and right conduct daw, mga minamahal. Sino ba yung wala nun? Yung PNP, matiwasay na pumunta dyan, kinausap pa kayo. Ano yung ginawa nyo pabalik? Binuhusan nyo ng ihe, sinabunutan ninyo, pinagpapapalo ninyo, to the point na may mga nasugatan na mga pulis. Tapos, nagdedemand kayo ng good manners and right conduct. Sino yung mga walang modo ba? Nakakaloko, mga minamahal, itong si Toro, no? Tarantado talaga. Linisin, no? Para magamit po bukas. Kasi importante po sa KOJC na makapag-celebrate sila ng kanilang anniversary po bukas. Sumuko ka na. Kung importante yung celebration nyo bukas, mas importante din na mahanap si Kibuloy kasi interes yun ng taong bayan. Diba, mga minamahal? Mas importante yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo pat sa loob ng katedral may mga bomba dyan. Diba, mga minamahal? Oh. Ito naman ang panawagan ngayon ng DILG kay Kibuloy. Naniniwala ang mga otoridad na nasa loob pa rin ng KOJC compound ng pastor. Sabi ni Abalos, Or else, baka gagawin nila yung way para maka-escape itong si Kibuloy. Hindi, mga minamahal, seryoso tayo dito. Baka gagawin nilang way yun para maka-escape itong si Kibuloy, yung anibersaryo nila. ito ang pagkakataon para patunayan ni Kibuloy na inosente siya sa mga kinakaharap na kaso at sundin ang proseso ng batas. Pastor, please naman, no? Nananawagan ako, ito na pananawagan ng lahat. Sumuko ka na. Tama. Dahil klaro naman ang sinasabi mo, and you are deemed to be innocent until your guilt is proven in court. Pero may warrant tayo eh. At ang warrant na yan is People of the Philippines versus Apollo Kibuloy. Binigyan diin ng kalihim na wala nang atrasan ng search operation ng PNP hanggang maaresto si Kibuloy. Pero sabi ng KOJC, may banta sa buhay ng kanilang leader at hindi basta maaring lumutang at sumuko na lang. There is a threat to his life. As you can see, the obsession now of the police to look for him, employing Sino ba yung nagbibigay ng threat para dito kay Kibuloy? Ang pagkakalam ko, mga minamahal, ang threat is yung takot siyang makulong. Yun yung threat na alam ko kung bakit hindi nagpapakita itong si Kibuloy. Yun, mga minamahal. Diba? Pero yung threat na mayroong gagalaw sa kanya, imposible naman ata yun, mga minamahal. Nanluloko talaga itong si Toron, no? Kamo, ayaw nyo lang talagang sumuko itong si Kibuloy. Simple as that eh. Ganun talaga yun eh. Ayaw nyong pasukuin itong si Kibuloy. Kasi feeling niya, siya pa din yung batas. Tarantado. 3,000, 4,000 policemen. Pastor Apollo si Kibuloy? No? He is still an accused, and you look what is happening now. You are experiencing it. How much more if he is arrested, no? So, he has a genuine fear for his life. Sabi ni Torion, gusto naman talaga ni Kibuloy na linisin ang kanyang pangalan pero hindi dapat basta na lamang isuko sa Amerika. Itinanggi naman ng Police Regional Office 11 ang aligasyon ng KOJC na may planong news blackout ang mga otoridad matapos ang anibersaryo ng grupo ni Kibuloy bukas. Saan ang sabi ni Attorney Israelito? Diba, mga minamahal? Ang lakas na naman nila gumawa ng fake news. News blackout na naman. Diyos ko po, ano pa yung susunod? Bakit hindi nyo na lang kasi pasukuin itong si Kibuloy at aabot pa tayo sa puntong ganito? Diba? Napaka-basic lang. Oh, may remedy naman pala kayo na hindi siya pwedeng ganito-gantuhin kasi may batas tayo na ganito. May remedy kayo, diba? Yan yung sabi ni Toron. So, bakit hindi nyo gamitin yung remedy ninyo habang ongoing yung kaso? Hindi yung aabot pa tayo sa punto na ang daming sinasabi. Diba? Ang daming mga alibay, ang daming mga palusot. Pero yung totoo dito, mga minamahal, ayaw lang talagang sumuko kasi nga, natatakot. Nakakaloka, mga minamahal. Lakas ng amats. Huwag ganun.
Yan yung balita ngayon, mga minamahal. Nag-e-echo ba? Paano ba ito ma-eliminate yung echo na to? Hello? 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 No, may echo pa din eh. May echo pa din. Iyaan nyo na yan. Ito kasi nakalagay dito, mga minamahal, sa sa sound card ko. Yan o. Pink yung sound card ko. Yung isa kong black, walang echo yun. Anyway, yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.